Sikihor, binabalot ng misteryo at samot-saring kwento ng kababalaghan. Maraming paniniwala na tahanan ito ng mga hindi karaniwang nilalang. Kasi kilala na ang Sikihor sa buong Pilipinas na isang mystical island. Ang tawag ng mystical island kasi maraming kababalaghan ang matatagpuan at maririnig tungkol doon. Yung, of course, lumalabas yung mga engkantada, engkanto. Ang baleteng ito, nakakatakot, nakakikilabot. Unang-una nga, yung sinasabing may pintuan daw doon. Although hindi lang naman ang Sikihor ang may pintuan sa ibang dimension. Pag pumasok ka raw, doon pumunta ka sa Sikihor, merong isang secret dimension. It's a door. Mukhang pinto kasi ang isang bahagi ng puno. Ang mga sanga namumulupot at ang ugat naglalakihan. Paniwala ng ilan, kung minsan ito ang nagiging pinto nila patungo sa iba't ibang dimensyon. Ako mismo naintriga sa sinasabing kakaibang kababalaghan. Ang puno ng balete, mukhang puno nga ng misteryo. Ang misteryosong mundo ng Sikihor, dinala ako sa isa pang sinasabing nakakikilabot na lugar. Ito, nasa loob tayo ng kuweba ngayon. Medyo malaki-laki itong chamber. Tapos kailangan natin lusungin yung tubig. Yan. Tapos may mga hito tayo nakikita. Sabi nila, bahay daw ito ng mga diwata at saka mga hino. Pero tingnan natin kung may makikita tayo. Sa loob daw ng caves, nagpupulong-pulong ang mga mangkukulam. Kapag pinasok kasi ang kuweba, makikita ang altar na ayon sa mga kwento-kwento, pinag-aalayan ng mga hindi karaniwang tao. Sa altar na ito rin daw ginagawa ang iba't ibang seremonya, kung kaya't sinasabing may bakas pa ito ng kandila. Ito ay nasa likod ko. Puting altar. Kasabihan daw nila ginagamit ito dati ng mga witches, pero nakita mo naman. Ang kwento ng balete at kuweba, iilan lang sa mga sabi-sabi tungkol sa Sikihor. Totoo kaya ang mga ito? Sa pagsikat ng araw, ibang-ibang mukha ng Sikihor ang nakita ko. Sa kabila ng kababalaghan na bumabalot sa Sikihor, ang islang ito punong-puno ng yaman. Ang kagubatan na kinatatakutan sa gabi, sa umaga, puno ng kagandahan at buhay. Walang senyales ng kahit anong pagsasamantala sa kalikasan. Ang kinatatakutan na balete tree, nakakakilabot sa ganda. Sino ba naman ang hindi mabibighani? Humigit kumulang na 400 years old na ang punong ito. Ang galing! Kaya naman pala naglalakihan na ang katawan at ugat ng puno. Sino ba naman kasi ang hindi uugatin sa ganitong edad? Ang sinasabing pinto, hindi talaga pinto. Sa halip isang bahagi lang ng katawan na matandang puno na ito. Ang mga ganitong formation sa puno, sa balete lang nangyayari. Habang tumatanda kasi ang puno, kumakapal ang trunk nito. At dahil hindi pa bilog ang hugis ng balete na tulad ng ibang mga puno, nagmumukha itong butas. At ang mga malakortinang baging, lalong kumakapal habang tumatagal. Kapag umabot sa lupa ang baging, nagiging healthy ito at nagiging bahagi ng trunk. Samantalang ang Cantabon Cave talagang puno ng misteryo, pero hindi ang misteryo ng mga mangkukulam. Sa halip ay misteryo ng kalikasan. Ang altar na sinasabi, hindi tunay na altar. Ang mga ito kasi, nabuo ng dahil sa minerals ng tubig na dumadaloy sa kuweba. Kaya nagpormang altar dahil sa nabuong stalactites, habang ang sinasabing kandila ay ang stalagmites. Ito ang nabuong bato na mula sa patak ng minerals ng stalactites. Isa lang siyang napakagandang formasyon ng stalactites at stalagmites. Maganda siya, hindi siya nakakatakot. Sa aking pag-iikot sa kuweba, ni isang kababalaghan, wala akong naramdaman. Puno ng ganda ang kuweba.
Bukod sa kuweba, hindi rin maikakaila ang ganda ng falls sa Siquijor. Ang Cambugahay Falls, hindi lang isa kundi 3 ang makikitang layers ng waterfall. Kaya kasi naging 3 layers ito dahil sa ilang kaganapan katulad ng landslide, erosion at volcanic eruption. Walang kahit isang senyales na nababahayan ito ng mga engkanto. Ang tanging misteryo lang ay ang misteryo ng kalikasan na gumawa ng makapigil hiningang kagandahan. Pero isang misteryo ang sinasabing tago pa sa Siquijor at ngayon pa lang natutuklasan. Para makita ko ito, kailangang sumisid. Ito, sisilipin naman natin kung ano yung pinagmamalaki ng Siquijor pagdating sa kayamanan sa ilalim ng tubig. So ngayon, magda-dive tayo para makita natin yan. Tara! Sa aking pag-dive, nakita ko ang iba't ibang klase ng corals na pinamamahayan ng mga isda. Mayroong hard at mayroong soft. Lahat na yata ng klase ng corals dito ko nakita. The diving here is very nice, and here in Siquijor it is improving. The dive sites here are getting better because of the protection from the local government. The corals, it starts from the very first basic, the corals. Protect the corals, then the fish will come, they have shelter in their areas, and they can start growing up, multiply. Kaya naman palang hindi nakapagtataka na marami ring iba't ibang isda ang naninirahan dito. Lahat sila nabubuhay ng tahimik dahil walang gumagambala sa kanila. Protektado kasi ang karagatan ng Siquijor. We have established more sanctuaries for more fish production, and we also give alternative livelihoods to our fishermen here in Siquijor. Dahil sa paniniwalang napabalot ng misteryong lugar, marahil ay hindi pa ito kasing siksikan gaya ng ibang lugar sa Pilipinas na panatiling malinis at protektado ang kalikasan. Ang misteryong sinasabi ay maaaring misteryo ng kalikasan na hindi pa lubusang naiintindihan ng tao at hindi ang kababalaghan. Kung mapapanatili ang pangangalaga sa lugar, maaari pang pagdating ng panahon, marami pang madidiskubring hiwaga sa Siquijor, ang yaman na bigay mismo ng kalikasan. Ako si Romy Garduce, Born to be Wild! Yun naman pala, Romy, may mga espiritu talaga tayo nakaka-enkwentro at may magagandang magic na nakakaakit sa atin sa mga lugar na yon. Yeah, spirit of wildlife yung tawag dyan. Tama ka dyan. Tsaka magic dahil sa napakagandang nature na napuntahan natin pareho. Ayos. Tulad ng Mount Manamo. Tsaka yung Siquijor na pinuntahan ko. Para sa atin kasi, mas kapuna-puna, yung mga magaganda ng bagay na ngayon sa mga maligno, mga kababalagan. Kahit kung may nais kayong ibahaging kwento ng wildlife at kalikasan, tumawag lamang sa numerong 982-7777, local 1428. O di kayo, mag-email po kayo sa borntobewild@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod nating adventure, samahan nyo kami dito sa Born to be Wild! Teka, saan ka ba talaga nagpunta? Ay, sorry. Wala takot tayo. Dapat wala. Kami